Magandang araw po sa inyo. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero siguro, doon sa araw na tag-init na yon. Oo, summer na yon nagsimula ang lahat. Hindi ako nagpapatawa. Totoo ito. Hindi ko rin naman inakala na isang simpleng trip lang sana ay mauuwi sa isang bagay na hindi ko malilimutan. Kahit ilang taon na ang lumipas. Ako po si Mika. Hindi tunay na pangalan syempre. Pero kung sino man ako, isa lang ang totoo. Niloko ko siya at ang mas nakakatawa, pinakasalan pa niya ako. 21 ako noon, fresh grad, at gaya ng maraming kabataan na wala pang malinaw na direksyon sa buhay, nag-decide akong magpahinga muna sa Maynila at tumambay sa probinsya ng lola ko. Probinsya na sobrang layo. Halos wala kang makuhang signal pero may kagandahan. Sariwang hangin, tahimik, at may mga tanawin na parang sa pelikula. Doon ako pansamantalang tumira sa maliit na bahay sa gilid ng kagubatan. Yung tipong kubo na may kalawang na bubong at sahig na kahoy na umuungol sa bawat hakbang. Pero okay lang. May kuryente naman, may tubig, at higit sa lahat, may kalayaan. Sa totoo lang, hindi naman ako naghahanap ng adventure. Gusto ko lang ng content para sa munting vlog ko sa Facebook. Mahilig kasi akong mag-social experiment kunwari. Yung mga tipong magkunwaring naligaw sa gubat o di kaya'y testing the kindness of strangers kuno. Hindi ako sikat, pero meron naman akong konting followers na natuwa sa mga katarantaduhan ko. At that time, akala ko masaya na yon. Hanggang isang hapon, habang naglalakad ako sa gilid ng gubat para mag-film ng B-rolls, nakita ko siya. Isang lalaki. Matangkad, payapa ang lakad. Parang walang tunog ang bawat hakbang niya kahit puro tuyong dahon sa daan. Sa unang tingin ko pa lang, napahinto ako. Hindi ko maipaliwanag pero ang lakas ng dating niya. Maayos ang bihis. Mukhang luma ang tela pero regal. Long sleeves, kulay navy blue na parang may mga disenyong hindi ko mawari. Parang hinabi ng kamay. At ang mukha niya, Diyos ko, hindi ko pa nakita ang ganong itsura sa kahit sinong lalaki sa Maynila. Mas maputi pa siya sa akin. Matangos ang ilong, at ang mga mata niya, para bang nagliliwanag. O baka naman iniilawan lang ng sinag ng araw sa bandang likod niya. Sa isip-isip ko noon, ay, pwede. Kaya nag-record ako ng voice note sa phone. Guys, may nakita akong lalaking pang misteryoso. Parang out of K-drama, pero probinsyano edition. Try kaya natin tong gawing content. Doon ko naisip ang ideya. Gagawin kong project. Titignan ko kung mapapaibig ko siya. Challenge accepted. Kinabukasan, nagpa-cute na ako. Pababa ang neckline ng damit ko ng konti. Kunyaring naglalabas sa poso sa tapat ng bahay. Nang dumaan siya, ngumiti ako. Pero wala. Diretso lang siya. Hindi man lang lumingon. Okay, so hard to get pala. Mas masarap. Lumipas ang ilang araw, ginagawa ko lahat ng tipikal na pang-a-attract. Pakasual na tanong kapag dumadaan siya. Kuya, saan po ang daan papunta sa ilog? Kahit kabisado ko naman na. Minsan pinababayaan ko yung basang damit ko sa sahig para mapulot niya. Pero kahit isang salita, wala. Panay sulyap lang. Titig, tapos alis. Pero mas lalo akong na-curious. Kasi hindi siya tulad ng ibang lalaki. Hindi siya naaano kahit anong landi ko. Para bang hindi siya interesado. Pero hindi rin siya bastos. Tahimik lang. Hanggang sa isang araw, may dala siyang bunga. Parang prutas. Hindi ko alam kung anong tawag pero pulang-pula at mukhang mamasa-masa. Iniabot niya sa akin habang nasa may pintuan ako ng kubo. Para sa'yo. Sabi niya. Ang boses niya,
Diyos ko, mababa, malambing, parang may echo, parang tumatagos. Natawa ako. Para saan po ito? Ngumiti siya. At doon ko unang beses nakita ang mga mata niya ng malapitan. Gold. I swear. Hindi brown, hindi hazel. Gold. Para hindi mo na ako lokohin. Sagot niya. Dahilan para matawa ako. Anong ibig mong... Pero hindi na siya sumagot. Tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan akong hawak ang prutas na parang kasing init ng palad niya. Sa loob-loob ko, okay, game na to. Hindi ko alam kung ano ang balak ko. Gusto ko lang siyang paikutin. Kunwari ay mai-inlove siya sa akin, tapos iiwan ko. Pang sarili kong katuwaan. Kasi ang sarap kaya paglaruan ng lalaki na akala mo ay hindi naaapektuhan. Pero ang hindi ko alam, sa pagkakataong yun, ako pala ang nilalaro. O baka... ako na ang unti-unting nahuhulog. Simula noong araw na yun, hindi na siya gaya ng dati. Oo, tahimik pa rin siya pero parang mas aware na siya sa presensya ko. Kapag dumadaan siya, dumediretso pa rin. Pero minsan, nararamdaman kong nakatingin siya kahit hindi ko siya harap-harapan tinititigan. At sa utak kong marumi ang intensyon, napailing na lang ako minsan. Ayan na, nadadala na rin siya. Pero, to be honest, may part na ng sarili ko na hindi na lang trip ang ginagawa ko. Ewan, iba talaga siya. Hindi siya gaya ng mga lalaki sa Maynila na laging chat muna, then motel agad. Iba siya sa mga lalaki sa TikTok na puro babida lang. Tahimik siya pero ang bigat ng presensya niya. Yung parang kahit hindi siya nagsasalita, parang naririnig mo na rin yung gusto niyang sabihin. Pero syempre, hindi ako magpapatalo. Gagamitin ko lahat ng meron ako. Kung katawan ng puhunan, edi gamitin. Sabi ko sa sarili ko. Isang hapon, mainit ang panahon. Alam kong dadaan siya bandang 4:00 kasi ganun siya lagi. Consistent. Sinadya kong maghugas ng katawan sa poso. Naka-spaghetti strap na sando, walang bra, tapos ang shorts ko halos panty na lang sa iksi. Kunwari hindi ko siya nakita agad, pero narinig ko ang mga hakbang niya. At paglingon ko, andun siya, nakatingin, tahimik. Sinadya kong kunin yung balde. Yumuko ng konti para makita niya ang cleavage ko. Hindi ko maipaliwanag pero sa sandaling yon, ramdam ko yung init ng tingin niya. Hindi bastos ha. Hindi yung parang manyak na lalaki sa jeep. Iba. Mainit pero pigil. Parang may sinusunod siyang batas sa sarili niya. Ngumiti ako. Ang init no? Gusto mo rin ba? Sabay turo ko sa tubig. Hindi siya sumagot pero hindi rin siya umalis. Kaya... ewan ko kung anong pumasok sa utak ko pero nilapitan ko siya. Basang-basa pa ako nun. At tinanong ko ng diretso. Wala ka bang gusto sa akin? Tumingin siya sa akin ng matagal. Yung tipo ng titig na parang hinuhubaran ka ng hindi ng mata, kundi ng kaluluwa mo. May gusto ka sa akin, di ba? Sabi ko ulit. Medyo pabiro pero may tono ng tukso. Dahan-dahan siyang lumapit. Sobrang bagal ng hakbang niya. At sa hindi ko maintindihang dahilan, parang lumamig ang paligid. Yung hangin na dati ay mainit, biglang naging parang simoy ng madaling araw. May lumipad pang dahon sa gilid namin. Parang may nagbubukas na kakaibang enerhiya. At bigla niyang inilapit ang mukha niya. Naramdaman ko ang hininga niya. Hindi amoy laway o sigarilyo gaya ng ibang lalaking kilala ko. Mabango. Parang bulaklak pero hindi pambabae. Bakit mo ako nilalapitan? Tanong niya. Medyo natigilan ako. Hindi ko inasahan na siya pa ang tatanong ng ganun. Gusto lang kitang makilala. Pwede naman siguro yun, di ba?
Hindi mo ako kilala. At hindi mo dapat ako nilalapitan ng ganyan. Bulong niya. Ewan ko kung saan ako humugot ng kapal ng mukha. Pero hinawakan ko ang kamay niya. At doon ko naramdaman. Hindi siya mainit. Hindi rin malamig. Pero parang may dumaloy na kuryente sa balat ko. At bago pa ako makapagsalita ulit, bigla niya akong hinalikan. Diyos ko, hindi ito yung tipong halik na parang labi lang ang gumagalaw. Hindi ito halik na basta-basa. Ito yung tipo ng halik na parang gusto kang sakupin. Parang iniinom ka. Parang sinisip-sip mula sa loob mo. Hindi laway, kundi emosyon. Napapikit ako. Napakapit ako sa balikat niya. At sa susunod na nangyari, hindi ko na matandaan kung paano kami nakapasok sa loob ng kubo. Basta nandun na lang kami. Sa sahig, sa may papag. Wala na akong suot. Hindi ko na alam kung paano niya natanggal ang mga yon. Pero walang natira. Siya rin. Pareho kaming hubot-hubad. At ang bawat haplos niya, hindi bastos. Hindi panggigigil. Para akong hinahabi. Dahan-dahan. Parang kinikilala niya ang bawat pulgada ng katawan ko, pero hindi sa paraang kalaswaan. May halong misteryo. May halong kapangyarihan. Ramdam kong may kakaiba. Kasi habang nangyayari yon, may mga tunog sa paligid. Mga kaluskos sa labas. Parang hangin na may binubulong. Parang mga mata na nanonood sa amin pero hindi mo makita. At sa bawat pag-ungol ko, parang may sumasabay na tunog mula sa kagubatan. At ang climax, hindi lang physical. Parang umangat ang katawan ko sa papag. Literal. Parang may humila pataas. At siya, nakapatong pa rin sa akin pero para kaming hindi na tao. Pagkatapos ng lahat, wala kaming sinabi sa isa't isa. Tumayo siya, nagsuot ng pantalon, at tiningnan ako. Wala ka na bang itatago? Hindi ako nakasagot. Kasi sa totoo lang sa buong karanasang yun, hindi ko na siya kayang lokohin pa. Pero huli na ba ang lahat? Pagkagising ko kinabukasan, akala ko panaginip lang lahat. Pero hindi eh. Nararamdaman ko pa rin sa katawan ko yung init ng mga haplos niya. Yung kiliti sa pagitan ng mga hita ko. Yung bigat ng presensyang iniwan niya sa loob ng kubo. Yung amoy niya, nandoon pa rin sa banig. Yung amoy ng kagubatan at bulaklak. At kung anong klaseng espiritu na hindi ko maipaliwanag. Pero siya mismo, wala. Walang bakas. Ni hindi nga yata siya umapak sa lupa kasi walang kahit anong yapak sa putik sa labas ng pinto. At kahit anong sigaw ko ng pangalan. Teka, pangalan nga ba niya yon? Ngayon ko lang na-realize. Hindi niya sinabi ang pangalan niya. Kahit kailan. Hoy! Sigaw ko na parang tanga. Nakatingin sa direksyon ng kagubatan. Yung kagabi, ano yun? Wala bang replay? Tahimik. Walang hangin, walang tugon. Pinilit kong balikan yung gabi. Ano bang nangyari talaga? Niloko ko siya. Oo, ginamit ko ang katawan ko pero sa totoo lang, parang ako yung nahulog. Walang warning, walang plano. Biglang, ganun na lang. At ngayong hindi ko na siya makita, para akong ginawa ng kwento na hindi ko alam kung may karugtong pa. Dumaan ng ilang araw. 5, 7, 10. Wala. Hindi siya dumaan. Hindi ko na siya nakita. Hindi man lang siya nagparamdam. At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko, unti-unting nauupos yung ilaw na iniwan niya sa katawan ko. Para bang may inalis, may kinuha. At ang natira lang ay yung mga tanong na ayaw kong tanungin ng malakas. Ginamit lang ba niya ako? Na-reverse card ba ako? Ako ba talagang nanalo o talo sa unang round pa lang?
Pero hindi lang emosyon ang problema. Simula noon may mga nangyayaring kakaiba. Una, nagsimula akong managinip. Paulit-ulit. Lagi akong nasa isang lugar. Sa gitna ng kagubatan. Punong-puno ng liwanag pero may malalim na tunog. Yung parang paghinga ng lupa. At sa panaginip ko, nandun siya. Nakatayo lang. Nakatingin sa akin. Hindi siya nagsasalita. Pero ramdam ko yung sama ng loob. Yung lungkot. Yung hinanakit. May isang gabi nakita ko siya sa panaginip na may hawak siyang bagay. Parang sanga na may apoy. Tinuro niya yun sa akin at bumulong. Bakit mo ako niloko? Nang magising ako, basang-basa ang katawan ko sa pawis. Nanginginig. At ang mas nakakapagtaka, may mga marka. Parang uling sa palad ko. Tipong parang hinawakan ko talaga yung sanga sa panaginip. Nag-decide akong wag na lang pansinin yon. Baka stress lang. Baka nakokonsensya lang talaga ako. Pero lumala pa. Isang gabi habang naguhugas ako ng plato sa likod ng kubo, may narinig akong kalusko sa damuhan. Tumigil ako. Kumabog ang dibdib ko. Engkanto? Ikaw ba yan? Tahimik. Walang sagot. Pero nararamdaman ko, may nakatingin sa akin. Paglingon ko, wala naman. Pero may isang kakaibang bagay akong napansin sa tabi ng puno. Isang maliit na kahoy na nakapulupot sa hibla ng damo. Parang pulseras. Binitawan ko ang plato. Nilapitan ko. At nang buhatin ko yun, napaso ang kamay ko. Aray! Sigaw ko pero hindi ko rin binitawan. May bumulong sa tenga ko. Mahinang mahina. Parang hangin na may mensahe. Hindi lahat ng ginagamit, umaalis lang. Minsan may mga nilalang na nananatili sa loob mo. Doon na ako napaiyak. Kasi sa totoo lang hindi ko na alam kung sino ang niloko ko. Siya ba? O ang sarili ko? Dumaan ang mga linggo at hindi pa rin siya nagpakita. Pero mas lalo akong naging balisa. May araw na bigla akong umiiyak habang naglalaba. May gabing habang naliligo ako, pakiramdam ko may humahawak sa likod ko. Pero paglingon ko, wala naman. At may gabi na habang nakahiga ako sa papag, may parang hininga sa batok ko. Hindi ako natatakot. Hindi rin ako nananabik. Ang totoo, nalulungkot ako. Parang may parte sa akin na nabunot at hindi ko na alam kung paano ibabalik. Kaya pumunta ako sa matandang albularyo sa kabilang barangay. Sa una ayaw kong maniwala sa mga ganon. Pero dahil sa lahat ng nangyayari, wala na akong ibang takbuhan. Pagdating ko hindi pa ako nagsasalita pero tinignan niya lang ako sa mata. Tapos nagsalita. Nagpagalaw ka sa engkanto, no? Nanigas ako. Hindi ko po sinasadya. Ngumiti siya. Yung mga engkanto, hindi yan basta nawawala. Pero hindi rin sila basta lumalapit. Kapag pinili ka nila, hindi yun laro. At kung niloko mo siya, tandaan mo, may kapalit yan. Ano pong ibig mong sabihin? Ngayon pa lang, dala mo na ang marka niya. Hinawakan niya ang pulso ko. Doon ko lang nakita. May manipis na linyang parang tattoo. Hindi ko yun nakita noon. Parang ugat. Pero may hugis. Paikot. Hindi yan normal. Hindi yan tao. Isa lang ang ibig sabihin yan. Minarkahan ka niya. Kinabahan ako. Ano pong gagawin ko? Ang sagot lang niya ay, kung gusto mong mawala siya, kalimutan mo ang lahat. Pero kung gusto mong balikan, humanda kang ibigay ang lahat. Hindi lang ang katawan mo, pati ang puso mo. Hindi ako sumagot. Pero sa loob-loob ko, handa ba ako?
Handa ba akong ibigay ang sarili ko sa isang nilalang na hindi ko nga kilala ang pangalan? At sa mga sumunod na araw, mas lalo akong nanahimik. Hindi ko na alam kung lalabanan ko pa ang nararamdaman ko o kung haharapin ko ang isang katotohanan na hindi ko inakalang magiging totoo pala. Na hindi lahat ng masarap ay dapat nilalaro at hindi lahat ng engkanto ay para sa kwento lang. Hindi ko akalaing aabot ako sa puntong kakausap ako ng isang matandang albularyo para lang humingi ng sagot. Pero totoo pala yung kasabihan na kapag wala ka ng mapaniwalaan sa sarili mong mundo, mapipilitan kang buksan ang pinto sa mundong hindi mo maintindihan. Simula nung araw na nakita ko yung kakaibang marka sa pulso ko, halos araw-araw akong tulala. Minsan, nakatitig lang ako sa kawalan habang ang iniisip ko ay yung huli naming gabi ng lalaking yon. Parang bangungot pero masarap. Parang kasalanan na hindi ko kayang pagsisihan. Sabi ng albularyo, hindi raw siya tao. Isa siyang tagapangalaga ng kagubatan. Isang engkanto. Hindi raw basta-basta nakikita ng mga taong gaya ko. Pero dahil ako raw mismo ang lumapit, ginamit ko ang katawan ko at hinayaan ko siyang lumapit din. Nagtali kami nang hindi ko namamalayan. Hindi yon biro, iha. Sabi sa akin ng matanda habang pinapahiran niya ng langisang palad ko. Ang mga engkanto, pag nakipag-isa sa iyo, parang kasal na rin yon sa kanila. Hindi sila gaya ng mga lalaki sa Maynila. Hindi sila nanlalandi lang para masulit ka at iwan. Napayuko ako. Hindi ko alam kung maiiyak ako o matatawa. Kasi totoo niloko ko siya. Pero ako ang naiwan na parang giniba ng bagyo. Mahal ka na niya. Dagdag pa ng albularyo. Kaya lang, nasaktan mo siya. Napakunot ang noo ko. Ha? Paano po? Ako nga tong niloko niya Bigla na lang pong nawala. Hindi man lang nagpaalam. Ngumiti lang yung matanda. Yung ngiti na parang alam niya na bata lang talaga ako sa laro. Sa mundo ng engkanto, ang pag-ibig ay hindi dapat nilalaro. Sa oras na naramdaman niya na hindi totoo ang motibo mo, kailangan niyang lumayo. Para sa'yo rin yon, iha. Kasi kung pinilit niyang manatili habang puno ka pa ng kasinungalingan, mas lalo kang masasaktan. Nanahimik ako. Kasi ang sakit sa dibdib. Totoo lahat ng sinabi niya. Gusto ko lang naman dati ng trip. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong paibigin kahit sinong lalaki. Kahit na engkanto pa yon. Pero hindi ko inakala na sa laro kong yun, ako mismo ang mahuhulog. At ang pinakamasakit, iniwan ako sa gitna ng pakiramdam na parang siya lang ang tanging totoong damdamin na naramdaman ko sa tanang buhay ko. May paraan pa po ba kung gusto kong ayusin to? Tingin mo ba, handa ka nang mahalin siya ng buo? Balik ng matanda. Hindi ako agad nakasagot. Kasi sa totoo lang hindi ko alam. Kaya nagsimula akong magmuni-muni. Araw-araw naglalakad ako sa kagubatan. Hindi para hanapin siya, kundi para hayaan niyang hanapin ako. Kung gugustuhin niya pa. Ibinaba ko ang lahat. Wala nang pakyut. Wala nang seduction. Ako na lang. Si Mika na isang babaeng natuto sa sariling kalokohan. At habang paulit-ulit kong binabaybay ang mga daan sa kagubatan, unti-unti kong nakilala ang paligid. May mga puno pala na parang may ugat sa ere. May mga ibon na hindi mo nakikita pero maririnig mong humuhuni ng sabay-sabay sa hating gabi. At may mga bulaklak na namumulaklak lang kapag tumatahimik na ang buong lugar. Hanggang sa isang gabi, napunta ako sa parte ng kagubatan na hindi ko pa naaabot. Tahimik, malamig, at medyo mahamog. Pero may ilaw. Hindi ilaw ng buwan, hindi ilaw ng poste,
kundi parang sinag na galing sa ilalim ng lupa. Sumunod ako sa sinag. Mga ilang hakbang pa, ay nakita ko ang isang puno. Mas matanda pa sa lahat ng puno sa paligid. Balete. Malaki, malawak, at sa gitna nito, may nakaukit. Mga simbolong hindi ko maintindihan na parang sinaunang sulat. Doon, nakita ko siya. Nakatayo, nakatitig sa akin. Parang hindi siya umalis doon. Parang hinihintay lang niya ako. Hindi ako nakagalaw. Natulala ako. Pero hindi sa takot, kundi sa sobrang kalungkutan na naramdaman ko sa mga mata niya. Lumapit ako ng dahan-dahan. Hanggang sa naramdaman ko na lang na bumagsak ang luha ko. Sorry. Hindi siya sumagot. Ginawa ko yung lahat para sa trip, para sa pansariling katuwaan. Pero hindi ko na alam kung kailan naging totoo. Nilapitan niya ako. Tinignan niya ang pulso ko at tinapik ang marka. Hindi kita sinaktan. Sabi niya, unang beses na nagsalita muli. Alam ko, ako ang nanakit. Sagot ko. Hindi ako basta-basta nagpapakita sa mga tao. Pero sa'yo, pinili kitang pansinin. Akala ko, iba ka. Sobrang sakit marinig yun. Kasi totoo, pinili niya akong pansinin sa mundong punong-puno ng tao. Tapos ako ginawa ko pa siyang joke. Kung handa ka nang sumunod sa patakaran ng mundo namin, bumalik ka dito bukas. Hubad, walang alahas, walang palamuti sa muka, walang saplot. Ikaw lang, bilang ikaw. Napalunok ako. Anong mangyayari kung bumalik ako? Malalaman mo kung totoo kang handa at kung ako ay handa pa rin. Hindi na siya naghintay ng kasagutan. Umalis na lang siya. At ako, naiwan sa ilalim ng punong balete. Mag-isa, nanginginig, pero buo ang desisyon. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, alam ko na ang isasagot ko. Alam mo yung kaba na parang nasa bungad ka ng isang cliff at alam mong kailangang tumalon, pero hindi ka sure kung may tubig sa ilalim o bato. Ganun ang nararamdaman ko habang papunta ako sa balete kinabukasan. Wala akong suot. Isang banig lang ang ipinalupot ko sa katawan ko habang tinatahak ko ang daan patungong gubat bago pa sumikat ang araw. Walang make-up, walang cellphone, wala akong kahit anong alahas o tela na pwedeng magsilbing panangga. Ako lang, bilang ako. At habang naglalakad ako, ramdam ko ang bawat tunog ng sanga sa ilalim ng paa ko. Ramdam ko rin ang lamig ng simoy ng umaga sa balat ko. Pero mas ramdam ko yung takot. Kasi pwedeng wala siya roon. Pwedeng iwan niya akong ganoon. Pwedeng hindi niya ako tanggapin. Pero naroon ako. At pagdating ko sa puno ng balete, nakita ko siya. Pero hindi niya ako tinignan. Nakatayo siya sa likod ng puno, nakatalikod sa akin. Tahimik, para bang hindi niya alam na naroon ako. O sadyang alam niyang nandoon ako, pero pinipiling balewalain. Tumigil ako ilang hakbang mula sa kanya. Naghintay. Nang hindi siya lumingon, binitawan ko ang banig na nakabalot sa katawan ko. Naiwan akong hubot-hubad sa gitna ng kagubatan. Ginawa ko ang lahat. Bulong ko, hindi ko alam kung naririnig niya. Ginawa ko ang gusto mong gawin ko. Wala pa ring sagot. Bumigat ang dibdib ko. Umupo ako sa lupa, yakap ang sarili kong katawan. Nanginginig sa lamig, nanginginig sa hiya. At sa totoo lang, muntik na akong sumuko. Pero maya-maya, may naramdaman akong humaplo sa likuran ko. Mainit, malambot.
Kilala ko ang haplos na yon. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa'yo. Bulong niya sa batok ko. Napapikit ako sa bigat ng tinig niya. Hindi ko rin alam kung kaya mo pa akong mahalin. Umupo siya sa tabi ko pero hindi pa rin ako tinitingnan. Hindi ko alam kung anong meron sa pagitan natin. Sabi ko, habang pinupunasan ang luha ko. Pero hindi na ito laro. Hindi ko alam kung paano kita iibigin sa paraang gusto mo. Pero handa akong matuto. Tahimik. Sobrang tahimik. Parang tumigil ang hangin. Maya-maya, nilingon niya ako. Sa unang pagkakataon, nakita ko ulit yung mga matang kulay ginto. Pero ngayon, wala nang galit. Wala na ring lungkot. May lalim na lang. May distansya. Ang pag-ibig ng engkanto, hindi gaya ng sa tao. Hindi ito mabilis. Hindi rin bulag. Isa itong sumpa at biyaya. Handa ako sa alinman. Sabi ko. Ngumiti siya. Yung ngiting hindi ko matukoy kung masaya ba o malungkot. Tumingin siya sa langit. Tingnan mo ang paligid. Tumayo ako at nilingon ko ang kagubatan. Sa sobrang tahimik ay parang nawala ang mundo. Pero nang ibaba ko ang tingin ko sa lupa, nagulat ako. May mga bulaklak na tumubo sa paligid ng katawan ko. Mga puting bulaklak. May sinag. Parang lumaki sila mula sa mismong mga yapak ko. Sa gitna ng mga bulaklak, may mga liwanag na lumilipad. Maliit. Parang alitap-tap pero mas maliwanag. Hindi ako nakagalaw. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko. Tinanggap ka na ng kagubatan. Sagot niya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Pero sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang bumalik. Hindi agad-agad. Hindi pa siya sweet. Hindi pa siya malambing. Pero araw-araw, dumadating siya. Minsan, may dala siyang prutas. Minsan, hindi siya nagsasalita pero nauupo siya sa tabi ko habang nakatitig kami sa ilog. Minsan hindi siya dumadating. Pero nararamdaman ko pa rin naman siya. Sa ihip ng hangin, sa paggalaw ng dahon, sa liwanag ng buwan. At doon ko naintindihan na hindi nga talaga siya tao. Hindi siya masusukat sa pamantayan ng mga lalaki sa mundo ko. Pero kahit ganoon, araw-araw, ginusto ko pa rin bumalik sa kanya. Hindi para bumawi. Hindi para tubusin ang kasalanan ko. Kundi dahil gusto ko na siyang makilala. Nang totoo. Nang buo. Nang malaya. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad kami sa gitna ng kagubatan, hindi na kami nag-uusap. Magkatabi lang. Bigla siyang huminto. Handa ka na bang bitawan ng daigdig mo? Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka na makakabalik kapag pinili mo akong sundan. Doon ako natigilan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tanong na tinanong niya, hindi sa bibig, kundi sa kaluluwa ko. Kung pipiliin kitang mahalin, kailangan ba kitang sundan sa mundo mo? Hindi mo kailangang iwan ng lahat, pero kailangang ibigay mo ang buong sarili mo. At kapag ginawa mo yon, hindi ka na magiging katulad ng dati. Napangiti ako. Kailan ba ako naging katulad ng dati? Ha? At sa wakas, ngumiti siya. Yung ngiti na nakita ko lang noon sa unang gabi namin. Ngiti na hindi para sa katawan ko, kundi para sa puso ko. Sa totoo lang, ang akala ko na kapag sinabi niyang hindi na ako magiging katulad ng dati, ay simpleng metaphor lang yon. Yung tipong, magiging better version ka of yourself. Ganon. Pero hindi. Hindi pala metaphor yon. Literal yon.
Kasi nung sumunod ako sa kanya, oo, sumunod ako. Walang arte, walang tanong. Wala na akong iniwan pa sa kubo. Nang oras na sinabihan niya akong sumama sa kanya nang hindi lumilingon pabalik, ginawa ko yun. Lumakad kami sa kagubatan. Pero hindi na sa mga daang pamilyar. Hindi na ito yung path na tinatahak ko dati tuwing magbabakasakali akong makita siya. Ito, bago. Malalim. Parang masasakal ka ng mga sanga kung hindi mo alam kung paano lumusot. Pero siya, parang may sariling daan. Lahat ng halaman, gumagalang sa bawat hakbang niya. Hanggang sa nakarating kami sa isang lugar na hindi ko alam kung totoo ba o panaginip lang. May lawa sa gitna. Walang ibang tunog kundi yung malakristal na agos ng tubig. Sa paligid, may mga puno na mas matataas pa sa mga building sa Maynila. At ang pinaka nakakakilabot, pero ewan ko ba, parang hindi ako natakot nun. May mga mata. Sa hangin, sa tubig, sa mga bulaklak. Pero hindi mapanakit. Hindi mapanghusga. Parang binabasa lang ako. Bakit mo ako dinala rito? Tanong ko sa kanya habang pinagmamasdan ko ang paligid. Dito tayo magsisimula ulit. Sagot niya. Naglakad siya papunta sa gitna ng lawa. Nakita kong unti-unti siyang lumulubog, pero parang hindi siya nalulunod. Para siyang sinasalo ng tubig. Tumingin siya pabalik sa akin at iniabot ang kamay niya. Halika. Hindi ako nagtanong. Basta sumunod ako. Paglubog ko sa tubig, doon ko naramdaman ang lahat. Para akong binuksan. Hindi lang katawan, kundi buong alaala ko. Bigla kong naalala ang mga hindi ko maalala. Yung unang beses kong nakita siya, hindi pala sa kubo. May gabi pala bago yon na nanaginip ako sa Maynila. At siya, yung nasa panaginip kong yon. Na bago pa man ako pumunta sa probinsya, may mga senyales na. Na minsan, habang natutulog ako sa dorm, may tinig akong naririnig na nagsasabing, malapit na kaming magkita. At sa gitna ng mga alaala, may isa akong nakita na nagpayanig sa loob ko. Isang gabi, ako, nakaupo sa lupa at umiiyak. Bata pa ako noon. Siguro 8 taong gulang. At siya, nasa likod ko. Hinawakan ang ulo ko at binulong. Hintayin mo ko. Balang araw, makikilala mo ako ulit. Nagising akong humahabol ng hininga. Nasa tabing ilog kami. Nakapatong ang ulo ko sa hita niya. Hindi ko alam kung gaano kami katagal andoon. Pero alam kong may nabuksan. Parang pinto. Hindi lang sa alaala, kundi sa kung anong koneksyon naming dalawa. Matagal mo na pala akong kilala. Sabi ko, pilit pinapakalma ang boses ko. Tama ka. Hindi mo lang maalala dahil pinili ng mundo mo na kalimutan mo ako. Sagot niya habang nilalaro ang buhok ko. Bakit? Kasi hindi pa kita pwedeng angkinin noon. Natahimik ako. Pero may parte sa akin na parang lumuwag. Parang may naayos. Hindi ko na kailangang tanungin kung totoo ba to. Hindi ko na kailangang questionin kung engkanto ba talaga siya. Kasi sa nararamdaman kong koneksyon, sa mga alaala kong muling lumitaw, at sa katahimikang bumalot sa paligid naming dalawa, alam kong walang ibang paliwanag kundi isa lang. May koneksyon kami. Mas matagal pa sa buhay ko ngayon. At oo, kung tatanungin mo ko kung paano yung gabi naming yung natapos, ang sasabihin ko lang, hindi ito kwento ng isang gabing kantutan. Ito yung gabi na parang pinili naming mahalin ang isa't isa, hindi lang gamit ang katawan, kundi gamit ang lahat ng meron kami. Katawan, damdamin, kaluluwa. Habang nakahiga ako sa ibabaw niya,
Sa ilalim ng mga dahong sumasayaw sa hangin, ramdam ko na hindi ako ginagamit. Wala nang panluloko. Wala nang hilaan pababa. May sayaw na lang ng dalawang kaluluwa na gustong magsimula ulit. At sa bawat halik, sa bawat buntong hininga, sa bawat impit at ungol ng katawan naming magkasugpong, parang sinasabi namin sa isa't isa ang parehong bagay. Ito na ang simula ng dapat noon pa. Pagmulat ko ng mata kinabukasan, wala na kami sa tabing ilog. Nasa loob na kami ng isang kubo na gawa sa mga sanga na hindi ko pa nakikita sa kahit anong gubat sa mundo ng tao. Yung kisame ay parang pinong hibla ng damo pero hindi natutunaw sa ulan. At yung mga pader, may sarili nilang sinag. Malambot, madilaw, at parang galing sa loob ng lupa. Parang yakap ng kalikasan. Hawak niya ang kamay ko habang natutulog ako. At nang maramdaman niyang gising na ako, ngumiti siya. Yung tipong ngiti na parang matagal mo nang hinihintay. Pero hindi siya agad nagsalita. Tumayo lang siya. Sinuot yung robe niyang hindi ko alam kung gawa sa alikabok ng buwan o sinulid ng anino. At lumabas ng kubo. Iniwan niya akong may halo-halong nararamdaman. Pagod, masaya, pero may parang bubog na natira. Kasi hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang meron sa amin. Mahal mo ba ako dahil pinili mo ko? O dahil bahagi ako ng mundo mo? O dahil isinumpa na tayo para sa isa't isa? Hindi ko na rin alam kung anong sagot ang gusto kong marinig. Bumalik siya makalipas ang ilang minuto. May hawak siyang kahon. Maliit lang. Gawa sa kahoy na parang inukit ng mga espiritu. Walang kandado, walang ukit na letra. Pero may presensyang mabigat. May enerhiya. Umupo siya sa harapan ko. Handa ka na? Handa saan? Sa pagsasama. Napakunot ang noo ko. Pagsasama bilang akin. At ako, bilang iyo. Parang natawa ako sa loob. Kasi 'di ba sa mundo natin kapag may nanligaw, may harana, may flowers, chocolates, tapos mansari, hanggang sa mag-propose. Pero ito, literal na ilang araw lang kaming muling nagkita tapos ang susunod na step, pagsasama na agad. Pero hindi ito basta live-in. Hindi ito trial. Alam kong sa kanya, ang pagsasama ay hindi lang sa katawan. Ito ay pagtali ng kaluluwa, panghabang buhay, at higit pa. Binuksan niya ang kahon. Nandoon ang dalawang singsing. Singsing. Pero hindi tulad ng singsing sa alahas ng mga tao. Ang isa ay gawa sa isang puting bato na hindi ko maipaliwanag. Parang pearl pero may bahagyang sinag ng ginto. Yung isa, maitim na parang onyx, pero buhay. May gumagalaw sa loob. Piliin mo kung alin ang gusto mong isuot. Pareho yan ng kapangyarihan. Pero ang pipiliin mong singsing ang magdidikta kung saan mo gustong manirahan. Sa pagitan ng dalawang mundo o sa ilalim ng liwanag ng akin. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Pero tinignan ko siya. Tinignan ko ang mga mata niya. Hindi na ginto ngayon, kundi malinaw na kulay tsokolate. Parang inangkin ng mundong pinanggagalingan ko. At doon ko na-realize. Bumaba siya para sa akin. Hindi niya ako pinilit sumunod. Hindi niya ako inangkin. Pinipili niya lang akong mahalin sa paraan na kaya kong tanggapin. Kinuha ko ang puting singsing. Saan ako mananatili kung ito ang pinili ko? Dito. Sa pagitan. Isang paa sa mundo mo, isang paa sa mundo ko. Pero hindi na magiging buo ang kahit alin. Napangiti ako. Sapat na yon. Kasi kahit saan man tayo, basta magkasama tayong dalawa, buo pa rin ako. Isinuot niya sa daliri ko ang singsing. At sa sandaling yun,
Parang may hangin na biglang dumaloy sa paligid. Umikot sa amin ang mga alitap-tap. At sa kisame ng kubo, biglang lumitaw ang mga liwanag na parang bituin. Pero gumagalaw. May mga tunog na narinig ko na hindi ko maintindihan. Pero alam kong hindi galit, hindi takot, kundi parang awitin. Parang tinig ng mga puno, ng mga ugat, ng mismong lupa. Lumuhod siya sa harapan ko. Higit sa laman, higit sa damdamin, higit sa panahon. Tanggap mo ba akong maging kasama mo sa mundong ito at sa susunod? Tumango ako. Oo. Walang drama, walang flower petals, walang puting gown o altar. Pero sa gabing yun, naramdaman kong kinasal ako. Sa isang paraan na hindi kailanman kayang tumbasan ng simbahan. At kinabukasan, pagkagising ko, suot-suot ko na ang singsing. Pero wala na siya sa tabi ko. Naglakad ako pabalik sa kubo sa gilid ng gubat. Sa kubo ko. Parang hindi ako umalis. Parang isang panaginip lang. Pero may isang bagay na naiiba. Ang pulso ko, wala na ang marka. At sa dibdib ko, may kakaibang katahimikan. Yung tipong hindi mo makukuha sa simpleng relasyon. Yung tipong alam mong hindi ka na mag-isa. Ilang araw ang lumipas, bumalik ako sa Maynila. Bumalik ang buhay. Pero may kakaiba. May gabing bigla akong nananaginip. Pero alam kong hindi pa naginip. May tinig sa likod ng tenga ko. May mainit na haplo sa balikat ko habang natutulog. At isang araw, habang tumatawid ako sa pedestrian lane sa Cubao, may tumabi sa aking lalaki. Naka-blue na long sleeves, maputi, matangkad. Hindi siya tumingin sa akin. Pero nang lilingunin ko sana siya, bigla siyang bumulong. Matagal na kitang asawa. Nalimot mo lang. At sa sandaling yun, biglang umikot ang mundo. Akala ko noong bumalik ako sa Maynila, iiwan ko na siya sa likod. Hindi dahil gusto kong limutin, kundi dahil akala ko hindi naman talaga posibleng magsama kami sa parehong mundo. Kasi di ba nga, engkanto siya, tao ako. Para lang siyang magandang kabanata sa isang librong hindi pwedeng bitbitin palabas ng gubat. Pero nang bumulong siya sa akin doon sa pedestrian lane, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Hindi ako agad lumingon. Ang totoo, napatigil lang ako sa gitna ng kalsada. Parang binato ng alaala ang buong katawan ko. Nang tumingin ako sa gilid ko, wala na siya. Pero ang paligid, parang humina ang ingay. Ang mga tao parang gumalaw sa slow motion. Ang hangin, parang may dalang lambing na hindi ko maipaliwanag. Pag-uwi ko sa kondo, hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa. Kasi habang nakaupo ako sa kama, doon ko lang napansin na may hawak pala akong prutas. Pulang-pula, mamasa-masa. Katulad noong una niyang binigay sa akin sa probinsya. Wala akong maalala kung kailan ko yun kinuha. Pero nasa palad ko yun. Malamig. Buhay. At sa tuwing pipikit ako, parang andun siya. Hindi multo, hindi rin ilusyon. Parang nilalang na parte na ng katawan ko. Makalipas ang ilang araw, dumalaw siya. Gabi yun. Walang ulan pero malamig. May kumatok. Pagbukas ko ng pinto, nandoon siya. Suot ang simpleng polo, jeans, sneakers. Para siyang ordinaryong tao. Pero yung mata niya, hindi ordinaryo. Ginto pa rin. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya na parang siya pa yung nahihiya. Tumango lang ako. Hindi ko siya tinanong kung paano siya nakarating doon. Hindi ko na tinanong kung bakit ngayon lang siya nagpakita. Umupo siya sa gilid ng sofa. Tahimik lang. Ako parang hindi alam kung aayusin ko ba yung buhok ko magpapatuloy sa pagtitig. Adrian, sabi niya.
Kung kailangan mo ng pangalan sa mundo nyo, Adrian ang itawag mo sa akin. Adrian. Totoo ba to? Tumango siya. Nagpa siya akong tumira sa mundong ito. Paano? Paano ka magiging gaya namin? Ngumiti siya. Hindi ko kailangang maging gaya nyo. Ang kailangan ko lang, matutong sumabay. Simula noon, dinala niya na ang sarili niya sa buhay ko. Nagkita kami tuwing gabi. Parang normal lang. Sabay kaming kumakain sa karinderya. Minsan naglalakad sa park. O kaya umuupo sa rooftop ng building habang pinagmamasdan ang ilaw ng syudad. Pero kahit gaano siya kahusay mag-adjust, ramdam kong hindi siya talaga ganap na tao. Kasi may mga pagkakataong lumalabas ang kakaiba. Isang beses, habang may lalaking lasing na muntik na akong masangga sa kalsada, bigla na lang siyang nasa pagitan namin. Naglaho siya mula sa tabi ko at nasa harap na siya ng lasing. Nakatitig ng derechahan. Hindi nagsasalita. Yung lalaki, napaatras, tumakbo. Para bang may nakita siyang hindi ko nakita. May gabi rin na bigla siyang nawala. Hindi sumasagot sa messages. Hindi dumating sa usapan naming dinner. Nag-aalala na ako nang biglang may tumawag sa akin. Yung guard sa lobby. Sabi may lalaking tila disoriented daw. Walang ID pero hinahanap ako. Pagdating ko sa baba, andun siya. Si Adrian. Basang-basa, nanginginig. Hawak ang pulso niya na para bang may sinusubukang pigilan sa loob ng katawan niya. Adrian, anong nangyari? Halos sigaw ko habang nilalapitan siya. Minsan, mahirap pigilan ang mundo ko. Gusto pa rin akong hilahin pabalik. Binigyan ko siya ng tuwalya. Pinainom ng mainit na tsaa at pinaupo sa tabi ko sa sofa. Doon ko lang napansin ang katawan niya. Wala pa ring peklat. Walang gasgas. Pero ang mata niya, pagod. Parang may nalalabanan na hindi ko alam. Pwede ka namang bumalik. Kung hirap ka na, ayokong pwersahin ka. Hindi ko naman hinihingi ito. Tumingin siya sa akin. Di ako napilit. Pinili kita kaya nga ako bumalik. Nag-init ang mata ko. Naiiyak ako pero pinipigil ko. Kasi Diyos ko, paano mo ba iibigin ng isang lalaking hindi mo alam kung hanggang kailan ang itatagal sa mundo mo? Magsasalita pa sana ako pero bigla akong natigilan. Kasi bigla siyang yumuko. Hinawakan ng kamay ko. At marahang pinatong sa dibdib niya. Pakinggan mo. Pinikit ko ang mata ko. Narinig ko ang tibok ng puso niya. Mabilis, malalim, pero may kasabay. Parang tunog ng agos ng tubig. O hangin sa pagitan ng mga dahon. O mga ugat sa ilalim ng lupa. Di ako gaya ng dati. Pero habang pinipili mo rin ako, dito lang ako. Sa tabi mo. Ilang taon na ang lumipas simula nang makilala ko siya. Si Adrian. Ang engkantong una kong niloko. Pero sa huli, siya pala ang magiging asawa ko. Minsan iniisip ko kung hindi ko siya niloko noon. Kung hindi ko ginamit ang katawan ko para lang patunayan sa sarili ko na kaya kong paibigin ng kahit sinong lalaki, makikilala ko pa rin kaya siya? O baka numaan lang siya sa buhay ko gaya ng iba. Tahimik, saglit, tapos wala na. Pero hindi. Iba siya. Iba kami. Hindi naging madali ang mga sumunod na taon. Oo, masaya kami. Pero syempre, hindi naman pwedeng simpleng kwento lang ng happily ever after agad. Hindi siya tao. At ako, nanatiling tao. Kahit pa unti-unti akong hinuhubog ng presensya niya. May mga araw na nagigising akong hindi ko alam kung nasa mundo pa ba ako ng tao. Dahil yung kulay ng langit ay iba. Yung hangin, amoy dahon na may halong tamis nang hindi ko maipaliwanag. May mga gabi rin na bigla siyang nawawala. Tipong 1 linggo ko siyang hindi makikita. Tapos bigla na lang siyang babalik
na parang walang nangyari. Pero hindi na ako nagtatanong. Kasi alam ko, may bahagi ng sarili niya na kailangang manatili sa mundo nila. At ang papel ko ay hindi para pigilan yon, kundi para tanggapin siya sa kabuuan niya. Ngayon, tahimik na ang buhay ko. Wala na ako sa syudad. Walang eksaktong address. Pero kung may puso ka, mararating mo. May hardin akong inaalagaan. May maliit kaming bahay na gawa sa kahoy. Si Adrian nagtatrabaho bilang landscape artist sa lungsod kapag kailangan. Oo, meron na siyang pangalan. May TIN, may NBI clearance. Huwag mo na akong tanungin kung paano nangyari yon. Pero sa gabi, pag uwi niya, hubad siyang humihiga sa tabi ko. Niyayakap ako mula sa likod. At sa bawat gabi, pinapaalala niya sa akin na kahit ilang mundo ang lumayo, kahit ilang lihim ang hindi ko maintindihan, ako ang pinili niya. At siya ang pinili ko. Minsan habang hawak ko ang tasa ng mainit na tsaa sa veranda, napapangiti ako. Kasi kahit gaano ka-wild ang simula ng lahat, ngayon ko lang talaga natutunan kung paano magmahal. Hindi dahil sa panlabas, hindi dahil sa laman, kundi dahil sa pagtanggap ng kabuuan. Kahit hindi laging malinaw, kahit hindi laging madali. Ito ang pag-ibig na hindi ko inakala. Ito ang pag-ibig na pinili ko. At ito ang pag-ibig na pinili din ako. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Palagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig ng mga storyang ibinabahagi ko sa inyo. Hanggang sa muli po.